Isang magandang gabi po sa lahat at muli sa pangalan ng SGBC, kami po ay nagkaramay sa family at sa lahat ng mga kamag-anak, sa lahat ng mga kaibigan. Alam kong mabigat ang pagkakataong ito, pero kung may isang bagay na ako po ay nagagalak na maging kabahagi, ay yung mga panahon na nagnais si Kuya Rene na magkaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Lalo sa panahon ng kanyang karamdaman, gustong-gusto niya na marinig ang salita ng Diyos. At palagay kong kung siya ay naririto sa piling natin ngayon, ay nanaisin niya na tayo rin ay mag-aral ng salita ng Panginoon sapagkat maraming gustong ituro at ipaalala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Naway magkaroon tayo ng bukas na tenga at puso para sa mga salita ng Diyos. Ipapanalangin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Tulungan niyo po kami, aming Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito upang matuto kaming makinig sa inyo at sa mensahe na nais ninyo para sa amin sapagkat alam namin, Panginoon, na kayo ang lumikha at kayo rin ang bumabawi ng buhay ng bawat isa. Pero sa lahat ng ito, may nais kayong ituro sa amin, Panginoon, at tulungan ninyo na kami ay lumapit sa inyo at magtiwala, maging sa mga sandaling ito at maging malapit kayo ang inyong presensya sa pamilyang ito at sa bawat isa sa amin na nais magtiwala sa inyo. Palaan niyo po ang maikling pag-aaral namin ng inyong mga salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alam naman po natin na ang buhay ay umiinog o umiikot. It is like a cycle. Tama po yung sinasabi sa Ecclesiastes Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 2. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Kaya kung may panahon ng pagsilang at may panahon ng kamatayan, hindi ba tama lang na pag-isipan natin at gugulin ang mga panahong binibigay sa atin ng Diyos sa gitna noon habang tayo po ay nabubuhay? Kailangan pag-isipan natin paano ba natin isinasabuhay ang bigay na ito ng Diyos. Wala tayong kontrol sa panahon ng ating kapanganakan at hindi din natin alam kung kailan naman tayong kukunin ng Diyos. Pero sa mahabang panahon na ibibigay ng Diyos, hindi natin alam. Sa iba mas bata, sa iba mas matanda na. Pero sa haba ng panahong iyon, sapat ang panahon na binibigay ng Diyos para tayo ay tumingin sa Kanya, kumilala sa Kanya, at matuto sa Kanya. At gamitin ang napakahalagang buhay na ito ayon sa mabuting plano ng Diyos. Sana'y pinag-iisipan po natin yan. Yan mismo ang naganap kay Apostol Pablo nung kanyang sinabi sa Ikalawang Timoteo, Kabanatang 4, talatang 6 hanggang 8. Ito na yung huling bahagi ng buhay ni Apostol Pablo. Sabi niya, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita. Mapapansin po natin, naging makabuluhan ang buhay ni Apostol Pablo hanggang sa panahon ng kanyang kamatayan. Sa maikling talatang ito, may 3 bagay tayong gustong pansinin. Una, mapapansin niyo po na tiyak ang kamatayan. Pangalawa, ang buhay natin ay parang isang takbuhin. Meron tayong patutunguhan. At pangatlo, may araw ng pagsusulit sa harap ng Diyos. Tingnan natin ang unang bahagi. Tiyak ang pagdating ng kamatayan. Kung paano lahat tayo ay may simula. Sigurado, sa buhay na ito, lahat din tayo ay may katapusan.
Again, sabi ko nga kanina, yun yung tinatawag na the cycle of life, ang pag-inog ng buhay. Pero pansinin niyo po, hindi ito nagaganap ng basta-basta lang o biglaan. Ito ay nangyayari dahil sa Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa atin ng buhay, siya rin ang babawi. Ang Diyos mismo ang nagsabi sa Deuteronomio, Kabanatang 32, Talatang 39, tingnan ninyo ngayon, ako, sa makatuwid ay ako nga, at walang Diyos liban sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling, at walang makakaligtas sa aking kamay. Whether we like it or not, whether pag-isipan natin o hindi, dahil ang Diyos ang lumikha sa atin, sigurado mananagot tayo sa Diyos. Ano man ang klase ng buhay na mayroon tayo, at babalik tayo sa Kanya. Siya ang may hawak ng ating buhay. Kaya kung iniisip natin, tayo nagpapatakbo ng buhay natin, nagkakamali po tayo. Kayang kunin ng Diyos anumang oras ang ating buhay. Tandaan niyo po, ang buhay ay regalo ng Diyos. At pag regalo, hindi karapatan. Hindi ka pwede mag-demand. Gusto ko pa ng mas mahaba, Panginoon. Bigay, regalo. Pwedeng hindi niya tayo binigyan ng buhay. Tama? O pwedeng kinuha niya tayong mas maaga. Pero hindi iyon ang plano ng Diyos. Pwede namang binigyan niya tayo ng buhay, pero hindi tayo ngayon kung sino tayo. Pwedeng naging mas mababang uri tayo, yung mga hindi natin gustong daga o ipis, pwede namang ganun eh. Pero hindi, ayon sa mabuting kalooban ng Diyos, ikaw ay ikaw at ako ay ako dahil sa Kanyang mabuting kalooban at plano. So ang Diyos ang lumalang sa atin. At bawat isa sa atin, sabi ng Biblia, ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ang binigyan ng Diyos ng kakayahan para umunawa, makaintindi at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Hindi niya ito ibinigay sa mga halaman, sa mga hayop, sa tao lang. At nung nilikha ng Diyos si Adan, ginawa niya mula sa alabok, inanyuan niya sa hugis ng tao at sabi doon, hiningahan niya ang butas ng ilong ni Adan at siya'y naging buhay na kaluluwa. Ibig sabihin, yun talaga tayo. Itong panlabas, parang bahay lang yan. Pero yung ating totoong pagkatao, yung ating kaluluwa, sa oras na kunin na ng Diyos, ang matitira na lang itong bahay na ito. Kaya, yun ang nakikita natin at naaalala natin ngayon habang nakahimlay sa harapan natin, humaharap na sa Panginoon. Kaya nga panalangin natin sa mga panahong siya'y nakinig ng salita ng Diyos, yun ay kanyang isinapuso at naging totoo ang kanyang pagkakilala sa Diyos dahil yun lamang ang paraan para magkaroon siya ng tunay na kasiyahan sa piling ng Diyos. Kapag hindi natin naisip na pahiram lang ang buhay natin, isang bagay ang napakadaling mangyari. Pwedeng gamitin natin kung paano natin gusto at base sa kalikasan ng tao dahil pinanganak tayong makasalanan, pwede tayong mapariwara. Pwedeng gawin natin lahat ng gusto natin pero malayo sa gusto ng Diyos. Na kung tatanungin ko kayo, ano ba ang pagkakaiba na isang bagay na pag-aari mo at yung isang bagay na hiniram mo? May pagkakaiba ba yan? Napakalaki. Di ba? Kung sa'yo yan, of course, malaya kang gawin kahit ano. Pero kapag hiniram mo, mas maingat ka ba? Oo naman. Lalo na kung ikaw yung responsabling tao dahil pwedeng mawala, pwedeng masira at baka ikagalit ng may-ari. Hindi naman sa'yo, pinahiram lang eh. At kung gano'n ang maisip natin na ang buhay natin ay pahiram ng Diyos, hindi mo siya sasayangin sa mga bagay na walang kabuluhan at lalo na sa mga bagay na ayaw ng Diyos na nagbigay sa atin yan. Pahiram lang ito at isang araw kukunin muli ng Diyos. Huwag nating sayangin ang maikling panahong ibinigay ng Diyos. Kaya naintindihan ni Apostol Pablo ang ganung konsepto. Kaya nung sinabi niya, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Pinaalam na sa kanya ng Diyos bilang apostol, malapit na ang kanyang panahon.
At yung ginamit yung term na ako'y iniaalay na, ang larawan daw dito ay yung pagbubuhos ng inumin para sa Diyos. Ito yung tinatawag na drink offering. At kapag nagbuhos para sa Diyos bilang alay, wala nang matitira. Ibubuhos mo lahat para sa Diyos. At ganun mismo ang naganap kay Apostol Pablo nung naunawaan niya na ang Panginoong Jesucristo ang totoong tagapagligtas. Hindi na siya nagdalawang isip, kundi yung buong buhay niya, inialay niya sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Hanggang sa kahuli-hulihan. Kaya nga hindi pinag-uusapan gaano kahaba o gaano kaikli ang buhay natin. Ang mas mahalaga sa buhay na ito, talaga bang kinilala mo ang Diyos o hindi? Kahit mahaba kang buhay mo, pero palayo ka naman sa Diyos at hindi mo siya pinahalagan, sayang. Pero kahit maikli lang yan, kung ito ay para sa Diyos at ginamit mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, yun ang may kabuluhan. So tandaan nyo, tiyak ang kamatayan. Dahil ipinanganak tayo, sigurado rin tayong mamamatay. Pero may pangalawa, ayon sa talatang binasa natin. Inalintulad ni Apostol Pablo ang buhay bilang takbuhin. Sabi niya sa verse 7, natapos ko na ang aking takbuhin. Ibig sabihin, bawat tao, alam man natin o hindi, meron tayong landas na tinatahak. At mamimili ka sa dalawang klase ng landas. Ito ba yung landas palapit sa Diyos o yung landas palayo sa Kanya? Ikaw ba ay nasa malawak na daan kung saan marami ang naroon pero patungo sa kapahamakan? O ikaw ba ay nasa makipot na daan, kakauntihan doon pero ito ay patungo sa Diyos at sa buhay na walang gan? Bawat isa sa atin naglalakbay sapagkat hindi ito ang permanente nating tahanan. Nilikha tayo ng Diyos, pangsamantalaan dito pero isang araw pupunta ka na sa iyong permanenteng tahanan. Again, pag hindi tayo tinuruan ng Diyos, napakadali na magkamali sa landas na tatahakin natin. Kung ikaw ay isang driver o kaya kung ikaw ay sumakay at hindi mo alam yung dadaanan mo, pwede kang magtanong at kung nagkamali ka, pwede kang bumalik. Ang problema, dahil iisa nga ang buhay natin, pagka dyan ka pa nagkamali at sa kaulian na-discover mo, sayang ang iyong buhay, wala nang pangalawang pagkakataon. Ito na yun Kaya ang paalala ng Panginoong Jesucristo sa Mateo, Kabanatang 7, talatang 13 at 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon. Tandaan nyo, marami ang pumapasok sa maluwang na daan tungo sa kapahamakan. Yan ang gusto ng tao, lumayo sa Diyos. At wala silang pakialam kung anong mangyayari. Basta ito gagawin ko. Ang problema, patungo sa kapahamakan. Mukhang masarap, pero ang dulo, kapahamakan, sayang. Sabi ng Panginoon, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Tingnan nyo, yung makipot na daan, kakaunti ang nakakasumpong. Bakit? Isang sagot. Sapagkat hindi lahat ay seryosong nagpapahalaga sa Diyos. Lahat daw tayo ay nagsilihis, kanya-kanya tayo ng daan, at hindi natin pinapahalagan ang Diyos na nagbigay sa atin ng lahat. Napakahalaga, pag-isipan natin, ikaw ba, kaibigan, nasaan ka? Ikaw ba ay nasa malawak na daan, pero patungo sa kapahamakan, o ikaw ay nasa makipot na daan, maaari ko konti lang doon, pero yun ang patungo sa buhay na walang hanggan. At kailangan nating makilala, sino ba ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin? Kasi pwedeng marami kang kakilalang tao sa buhay mo, pero yung pinakamahalaga sa lahat, siya pa pala hindi mo kilala. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya ang nagsabi sa Juan, Kabanatang 14, talatang 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tandaan niyo po, siya lang ang nag-iisang daan.
Wala nang iba. Siya lang ang nag-iisang katotohanan. Lahat ng iba ay maaaring hindi totoo o sinungaling. At siya lang ang buhay. Kapag wala ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, ano man ang maging accomplishments natin, na kamit natin at pinagmamalaki natin, hindi tatanggapin ng Diyos. Sayang. Sayang lang. Sino ba si Jesus sa iyong buhay? Now, nadiskubre ni Apostol Pablo ang bagay na ito sa panahon na siya ay nagre-rebelde sa Diyos. Sa panahon kinakalaban niya ang Diyos. Ang pangalan niya dati ay Saulo. Ang ibig sabihin ng Saulo, malaki. Malaki ang tingin niya sa sarili niya. Yabang-yabang niya. Lahat na ng karunungan, lahat na ng tagumpay, nasa kanya na eh. Hindi niya kailangan ng Diyos at akala niya ang Panginoong Jesucristo ang kalaban at lahat ng mga Kristiyano pinag-uusig niya. Pero nagpakilala sa kanya ang Panginoon at habang siya ay lulusob para huli ng mga Kristiyano, biglang nagkaroon ng liwanag at nangusap ang Panginoong Jesucristo at nagpakilala at tinawag siya. At ang sabi niya, sino ka baga Panginoon? At nagpakilala ang Panginoon, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Sipin niyo yun. Malaking shock. Yung buong buhay niya, akala niyang kalaban, yung pala siya yung totoong tagapagligtas. At pwedeng ganun ka rin. Buong buhay mo, tumatakas ka sa Diyos, lumalayo ka sa Diyos, hindi mahalaga ang Diyos sa'yo, pero isang araw, haharap ka pa rin sa Kanya. Mas mahalaga, ngayon ka nakatagpuin ng Diyos para malaman mo, kailangan mo siya, at pagsisihan mo ang kasalanan mo, kaysa sa huling araw ka pa humarap sa Kanya, at wala nang pag-asa. Tapos na. Nung dumating si Saulo sa ganun na naging Apostol Pablo, doon nagkaroon ng tamang direksyon ang kanyang buhay. At nung nalaman niya na si Jesus Kristo pala ang tanging tagapagligtas, hindi na siya nag-atubiling sumunod. Hindi na siya kalakalahating sumunod. Ibinigay niya na lahat. Noon ngang hindi niya kilala ang Panginoon, sobrang sigasig niya. Lalo pa kaya ngayon nakilala niya ang Panginoon. Di ba? Paalala rin ito sa atin, sa mga nasa gitna palagi. Hindi ka pwedeng nasa gitna. Either ikaw ay para sa Diyos o ayaw mo sa Diyos. Hindi ka pwedeng sa gitna lang. Sa mga totoong kumikilala sa Panginoon, kailangan makita natin ang buhay natin talagang para sa Kanya lang. Wala nang iba. Kaya nga masasabi niya doon sa 2 Timoteo, kabanatang 4, talatang 7, na ating talata. Sabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Nakita niyang walang karapat-dapat na ipakipaglaban, kundi ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang pananampalataya sa Kanya. Kasi maraming tao ngayon kung ano-anong pinaglalaban. At hindi naman masama, lalo na kung mayroong mga injustices na gagaganap, tama namang hanapin natin ang hustisya. Pero sa kauli-ulian, alam natin, wala nang mas hahalaga pa sa Diyos. Kaya habang ginawa niya yun, maikli lang ang kanyang buhay, pero ibinigay niya, sabi niya, natapos niya ang kanyang takbuhin. Nasang takbuhin ka ngayon sa iyong buhay? Ikaw ba nagdadalawang isip ka pa kung talagang ikaw ay para sa Diyos o hindi? Mag-desisyon ka na dahil sabi nga nila, yung hindi mo pagdidesisyon na rin. At yung ayaw sa Kanya, sa Panginoon, ay pagtanggi sa Kanya. Huwag mong hayaan na mapunta ka sa karamihan na ayaw maglagak ng kanilang buhay sa Panginoon. Kaya pala, dito natin makikita bakit pinakamahalaga na unang maganap na makilala mo sino ang totoong tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. Siya ba talaga ang Panginoong Jesucristo o nagtitiwala ka pa sa iba o sa sarili mo? Tumatawag ka ba sa iba para iligtas ka? Dahil kung hindi mo makikilala ang tagapagligtas, pwede kang mapahamak. Alam niyo naman sinasabi sa Roma, kabanatang 3, talatang 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit bata, kahit matanda,
makasalanan. Lahat tayo, pinanganak tayo makasalanan. At hindi natin mapigilang magkasala sapagkat yun ang kalikasan natin. Ang problema, nagagalit ang Diyos sa kasalanan natin. At hindi niya pwedeng palagpasin, kaya isang araw kailangan niya itong hatulan. Ang problema, yung kasalanan din na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Kaya kahit anong panalangin mo, kahit anong simba mo, kahit anong pagiging relihiyoso mo, hindi pwedeng tanggapin ng Diyos. Bakit? Kasi ang nakikita niya, ang iyong pagiging makasalanan at lahat tayo marumi kamay. Punong-puno ng kasalanan. Wala kang pwedeng ibigay sa Diyos na pwedeng tanggapin ng Diyos sapagkat siya ay banal. Pero, yun nga ang dahilan, kaya dumating ang Panginoong Jesucristo para sa mga makasalanan. Hindi naman siya dumating para sa mga matuwid. Kasi kung matuwid ka na, hindi mo kailangan ng tagapagligtas. Pero naparito siya para sa mga napapahamak, para sa mga nawawala. At kapag nakilala mo siya bilang tagapagligtas, dun magsisimula ang totoong paglalakbay mo sa buhay. Alam mo na ngayon, magkakaroon ka ng direksyon at alam mo na tama na yung dinadaanan mo. Hindi ka na nagdadalawang isip, hindi ka na yung nagtataka, saan ba ako? Papaalam ng Diyos. Kailangan natin ang pagkakilala sa Diyos, ang totoong pananampalataya na nakasalig sa Kanyang mga salita sa Biblia. Hindi lang yung nakagisna natin, hindi lang yung akala natin, yung totoo nakapahayagan ng Diyos. Kaya pansinin niyo po, kung tiyak ang kamatayan, kinakailangan tiyakin din natin ang direksyon ng ating buhay. Hingi natin sa Panginoon, gabayan tayo para huwag tayong maligaw. Bakit? Sapagkat yung pangatlo, alam natin may araw ng pagsusulit sa harap ng Diyos. Sabi sa Hebreo, Kabanatang 9, talatang 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghukom. Napansin niyo ba yon? Ilang beses lang daw tayong mamamatay? Minsan. Kaya walang reincarnation, uulit-ulit ka. Ibig sabihin, isang beses kang mabubuhay, isang beses kang mamamatay, and that's it. Wala ka ng second chance or opportunity. Ito na yun. Kaya ganun kahalaga yung buhay na ito sapagkat iisa lang yan. Wala nang kapalit. Ano nga daw ang ipagkakalob ng isang tao, makamtan man niya buong sanlibutan, mapahamak naman kaluluwa niya. Wala kang pwedeng ipalit yan. Nag-iisa yan. Ba't mo sasayangin? Hindi ko lang alam kung anong takbo ng isip ng mga tao na pag sinasabi, isa na nga lang buhay ko, di gamitin ko na kung paano ko gusto. At least, masaya akong namatay. Masaya ka, pero pag harap mo sa Diyos, magdurusa ka, ano namang klaseng buhay yun? Mas maganda pa, sineryoso mo, at sa maikling panahon yan, talagang ninais mong makilala siya at sundin siya sa iyong buhay. Hindi ba yun ang tama? Sapagkat naniniwala ako kung meron sa atin man natataningan, halimbawa, sasabihin ng doktor, masamang balita, pero stage 4 na siguro ang iyong cancer at marahil ilang buwan na lang ang iyong itatagal. Palagay mo ba, may panahon ka pa na maglalaro? May panahon ka pa na magbulakbol? May panahon ka pa na gawin yung mga bagay na walang katuturan? Hindi! Sa palagay ko, sa ilang buwan na yung gusto mong gamitin sa pinakamakabulong paraan. Pero tandaan nyo, hindi na magpapaalam ang Diyos sa atin. Hindi niya sasabihin, oy bukas, ikaw naman ang kasunod. Ang kamatayan daw dumarating na para magnanakaw. Kung kailan hindi natin inaasahan. At mas maganda, habang tayo may buhay, may kalakasan, may tamang kaisipan, ito na yung panahon para totoong hanapin natin ng Diyos, kilalanin natin siya, at magpasakop tayo sa Kanyang otoridad sa ating buhay. Huwag na nating baliwalain. Kung matagal na nating binabaliwala ang Diyos, ngayon na ang panahon para totoong hanapin natin siya. At ang pangako ng Panginoon, kapag hinanap mo siya, ay masusumpungan mo siya. Sapagkat hindi siya malayo sa lahat ng mga tunay na naghahanap sa Kanya. Sa palagay niyo ba, pwede ba tayong mabuhay ng baliwala lang, yung walang kakwenta-kwentang buhay, tapos expected mo pagharap mo sa Diyos, ayos lahat. Wala kang problema, tatanggapin ka ng Diyos.
Palagay ko yun ang isang bagay na hindi naiintindihan ng karamihan. Kapag nakikita niyo mga letrang RIP, anong ibig sabihin nun? Talaga bang lahat ng tao na namatay nasa kapayapaan? Parang hindi Kasi sabi ng Biblia, malawak ang daan, marami ang doon napapahamak. Eh di hindi lahat, rest in peace. Lahat tayo gusto natin, mas maganda na kalagayan niya. Talaga ba? Kinilala ba niya ang Diyos? O wala siyang panahon sa Diyos sa buhay niya? Palagay niyo ba mangyayari yun? Wala kang pagpapalaga, tapos pasado ka. Halimbawa, kung ikaw yung magte-take ng exam, ni wala kang in-offer na panahon para pag-isipan yung exam. Pa-easy-easy ka lang. Palagay mo, mararamdaman ng estudyante, lalo na biglang pagbuklat niya, napakahirap pala ng exam. Anong mararamdaman niya? Pero ito, pawis na pawis. Diba, kinakabahan. Ano mararamdaman ng isang tao na nagnakaw at pumatay, nasa harapan na siya ng judge at ibibigay na ng judge yung paghatol? Anong nararamdaman ng tao? Sigurado ako kinakabahan. Alam niya may mali. Kaya huwag tayong pakasiguro, mga kaibigan, mga kapatid, na lahat tayo pupunta sa presensya ng Diyos sa langit kung hindi mo naman siya pinahalagan sa panahong ito. Ngayon ang panahon para kilalanin ng Diyos. Ngayon ang panahon para pagsisihan yung kasalanan natin. Hindi kapag wala na tayo. Tapos na. Huwag nawang mangyari sa atin yung madalas sa ating sinasabi na asan daw ang pagsisisi. Meron ba nagsisi sa simula? Hindi mo alam yan Ang pagsisisi daw sa huli. Ang problema, pag huli na. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa iyong pagkakilala sa Diyos. Wag. Sigurado lahat tayo haharap sa Diyos. Pero ang tanong, saan ka kapag humarap ka sa Diyos? Ikaw ba'y masayang kasama ang Diyos? O dun mo marirealize, sayang. Hindi ko siya pinahalagan. Alam niyo, itinala na sa Biblia sa atin ang larawan para wag na sanang danasin ng tao ang pagkalayo sa Diyos. Kaya alam, marami pumipili pa rin Sa panahon ng paghatol, inilarawan sa pahayag, Kabanatang 20, talatang 11 hanggang 15. Pag-isipan niyo po itong mga salitang ito. Sabi doon, at nakita ko ang isang malaking tronong puti, at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan, at walang natagpo ang lugar para sa kanila. Takot na ang mga tao sa oras ng paghatol. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksin din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Kaya walang makakapagtago May record lahat At inilungan ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Palagay niyo ba tinawag na ikalawang kamatayan? Ano ba yung unang kamatayan? Yung paghiwalay ng ating kaluluwa, matitira na lang yung katawan. Kaya sabi natin, inilagay na siya sa huling hantungan, yung katawan lang yun. Yung kaluluwa mo humaharap sa Diyos. Pero yung ikalawang kamatayan, yung pagpaparusa ng Diyos ng walang hanggan. Wala nang makakatakas sa puot at galit ng Diyos. At sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay, ay tinapon sa lawa ng apoy. Hindi mo pa alam ang ibig sabihin ng galit o puot ng Diyos. At huwag mong hintayin na maranasan doon mismo sa impyerno. Walang may gusto doon. Kaya nga sa kwento ng Panginoong Jesucristo, yung mayaman na walang pagpapalaga sa Diyos, nung nagising siya, pagkamatay niya, nagdurusa na siya sa impyerno. At ang sabi sa sobrang init, pwede ba kahit isang patak lang? Hindi niya agad matiis. Isipin mo kung walang katapusan. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng galit ng Diyos. Kaya ang sabi sa Biblia, tumakas ka sa galit o puot ng Diyos.
Huwag kang manatili at tumakas ka, pumunta ka sa tagapagligtas. Yun lang ang tanging para magkaroon ka ng takot, ayaw mong mapahamak, at lumapit ka, Panginoon. Nagsisisi ako sa kasalanan ko. Iligtas niyo po. Gaya ng ginawa ng tampalasan sa krus, kahit marami siyang kasalanan, humingi siya ng tulong sa Panginoon para isama siya sa kanyang kaharian, at sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita. Ito yung naranasan ni Apostol Pablo, kaya siya nagkaroon ng katiyakan. Kasi alam niya, nung nakilala niya ang tagapagligtas, siya ang pinagtiwalaan niya at hindi na siya lumayo. Siya ang kanyang pinaglingkuran, siya ang kanyang sinamba. Ito naman yung kabaliktaran. Ang mga taong nagkaroon ng pananampalataya sa kanya may katiyakan sa buhay na walang hanggan. At ang sabi niya, 2 Timoteo kabanatang 4 talatang 8, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Tandaan niyo po, ang Diyos ay tapat na hukom. Kung ano ang nararapat, ibibigay niya. Sa mga taong ayaw sa Kanya, isa lang ang nararapat, ang galit at parusa ng Diyos sa walang hanggan. Pero sa mga tunay na nagtitiwala sa Panginoon at sa Kanya umaasa para sa kaligtasan, isang bagay ang tiyak. May pangako ang Panginoon na buhay na walang hanggan, at hindi lang yun. Yung Kanyang presensya ay naroroon at napakabuti ng Diyos. Siya pa rin ang maggagantimpala sa lahat ng mga totoo sa Kanya. Kaya hindi pala walang kabuluhan ang mga tao na nagpapatuloy lumapit sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Panalangin ko, pinapag-isip tayo ng Diyos sa mga panahon ito. At isang araw tayo rin, darating sa panahon ito, tayo naman ang mahihimlay sa dakong ito. Pero ang panalangin ko, hindi yun ang maging huling sasabihin para sa atin. At magiging totoo na tayo ay maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at maranasan natin ang buhay na walang hanggan, walang kasing sarap na makapiling ang Panginoon. Huwag mo nang hintayin yung walang hanggang kapahamakan na malayo sa Kanya. Naway pagpalain ng Diyos ang Kanyang mga salita